Magandang gabi po sa lahat. Amen? Are you happy this evening? Amen. Amen. So, tonight is our midweek service dito po sa CBC Santa Maria Mission. Sabi ko nga sa mga taga Burgos, SMB. SMB. Kayong mga dating mahilig dyan, Santa Maria Burgos po ibig sabihin nun. Alright? So tayo po yung mag-stay lahat, and before we sing to the Lord, tayo po yung manalangin. Let's all stand please. Takder tayo kabsat. At tayo ay magbukas sa panalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. We thank you once again, Lord, for the privilege to come together, magtipon dito po sa lugar na ito. Salamat po sa mga kapatiran na galing pa po sa malalayong lugar, yung iba po sa kanila, galing pa sa Burgos, sa Santa Cruz, even from Santa Maria. Salamat po sa lahat ng inyo po mga anak na rito maging sa mga bisita. Pagpalain niyo po nawa ang gawain ngayong gabi at patuloy, Panginoon, na kayo po mabigyan ng kapurihan, kayo po may taas. Bless us through thy message and as well as the testimonies na maririnig namin, lalo po sa celebration din po ng birthday ng aming mahal na pastor. Salamat po sa inyong kabutihan, salamat sa inyong katapatan. Lahat ng ito'y hiling namin dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Alright, song number 4. Get your songbooks please as we open to song number 4. Gawin po natin, to God be the glory. Amen. To God be the glory. On the first stanza now, ready, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Second, oh, perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, oh man, from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Third, great things He hath taught us. Great things He hath done, and great are rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Amen. Tunay na dakilang Diyos. Amen. At before we go to our next song, bago po sa pangalawang awit, meron ba po? Siguro kayong mga dito na kayo. Yan, mga boys dyan sa second row. Yan, pakiano nyo na lang, gilid nyo yung Bibles dyan. Yan, alright. Then second row po, pakipuno natin. Pwede pa po dito. At punain po natin sa harapan. Alright? 95 po sa Tagalog, awitin po natin, Kahit na Kubo. Amen? Mansion over the hilltop sa English, pero Tagalog po ay yung mga bisita po, tabihan ninyo. Yan. Tabihan nyo na lang po. Yung mga mga members na po, punain natin. Sige po.
maganda yan. Maganda tayo mga Baptist na po ang nasa harapan. Naunahan ko yung mga bisita, nasa likod yan normal Pero tayo dapat nasa unahan, amen? Alright, so number 95, sa unang stanza handa awit. Kahit nakuho ang aming tahanan, dito sa lupa'y may kasiyahan, pagkat sa langit may naghihintay na kahariang gintong lantay. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Ikalawa, kahit sa buhay na ito'y mahirap, ang kaulayaw ay dusat saklap, walang sariling tirahang tiyak. Doon sa langit ako'y may lahat, ako'y may bahay na di masisira. Doon sa langit na walang hanggan, wala nang hapis, laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Ikatlo po, huwag kang maawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantalang naglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Amen! Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan. Wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Amen. Makakaupo tayo. Maraming salamat po. Amen. At I hope na na-enjoy po natin ang pag-awit. Amen. At naunawaan ko, mainit po ang panahon. Maybe may konting init. Pero pasalamat po tayo na tayo'y nakapagpuri sa Panginoon. Ayan. Siguro bawasan nyo na isa dyan, kapatid. Dito siguro isa ko para masyado kayong siksikan. Oo. Yung bang nagdidikit yung nyo, balikat. Siksikan na yan. Alright? Sige po. Bawasan nyo na lamang para pwede pa po. Okay, at ngayong gabi po ay midweek service natin as part po ng ating program. At nag-start po tayo, nag-adjust tayo konti ng oras. So salamat pa rin po na tayo ay narito. Kasama po yung just like to recognize yung mga taga Santa Cruz po, si BBC Santa Cruz. Pwede po tumayo po kayo mga kapatid, mga taga Santa Cruz. Ayan, lakpakan po natin sila, amen. Malayo-layo. Ayan, salamat po, salamat. Ayan. At mga taga Burgos, tayo kayo mga taga Burgos. Ayan, tayo kayo. Amen. Ayan. Si po, taga Santiago ito nakapula, si Ma'am Presi. Thank you po, thank you. All right.
Taga Santa Maria, Santa Maria, yan. Alright, yan. Santa Maria, yun, mahira. Okay. Ako nakatayo, Santa Maria na ako ngayon eh. Okay? So, ngayong gabi po ay gusto natin po na pasalamat sa Panginoon. Ngayon din po ang araw ng birthday ng ating pastor. Amen? Sa mga hindi po nakakaalam, ako po si Preacher June. Okay, Dumenden. Ako po ang na-assign dito sa Burgos, then Santa Maria. Pero ang ating pastor po, as tayo po ay CBBC Mission po ng Santa Cruz, ay si Pastor Jojo Dumenden. Okay? At ngayong gabi po, especially sa mga taga Santa Cruz, no? Nais nyo pong mag-share ng testimony kung paano kayo pinagpala ng Diyos. Maybe just want to give thanksgiving sa Panginoon at nais nyo magpasalamat sa buhay ng ating pastor. Maganda po yun, ay share po natin. So, sino po ang gustong maunan? Dito po yung mic, sandali lang. Nanay, mga tatay, ganyan, maganda po. So, wag tayong matakot na na tumayo dito sa harapan. At titignan ko yung oras ko. Saan yung relo ko dito? Alright? Kahit 3 minutes po, bawat isang magbibigay ng patotoo. Sino pong gusto? Bilis. Sa mga nanay, sa mga tatay, bilis. Bilis. Sa mga po. Wala, nahihiya sila, no? Mabaing kayo nga, Ma'am Jo, si Ma'am Jo, palakpakan po natin. Alright. Mga susunod po, pakibilis natin, para Ma'am, dito po. Paki-zoom nyo na lang po yung sino yung naka-assign dyan. Thank you. Check mo. Good evening po sa ating lahat. Ako po pala si Sister Jovelyn Dumenden. Kami po ay galing sa Santa Cruz po. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil nagkaroon po ng church po doon sa Santa Cruz. At dahil po sa church, ako po ay na-save. Meron pong ginamit ang Panginoon na actually nakapag-share po talaga sa akin si Pastor. Amen. May po yon 2014, naglilinis po kami sa school. Tapos narinig po siguro ni Pastor na kasi bumaba po sila Pastor nun, kasama niya po si Sister Ina na nag-survey po sila doon bago po mag-start yung church po sa Santa Cruz. At ako po ay nagpapasalamat dahil ako po ay na-share na ipaliwanag po sa akin yung salvation. Amen. Amen. At yun din po yung ginagawa ko po ngayon na isa po sa aking ministry yung pagsosoul winning po. Amen. At minsan dahil ako po ay isang mother din na marami pong obligasyon din sa loob ng bahay, parang pinipilit ko po na magkaroon po ng time sa aking ministry. At so, mahirap po na masaya kasi mahihirapan po ako sa na pagsabayin po kasi yung mga trabaho ko po sa bahay, pero mas pinipili ko po na hayaan na lang muna yung mga trabaho para magkaroon ng time po sa Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat na meron din po ako mga kasama ng mga mothers po sa ministry, sa choir, sa pag-area, at ako po ay na-encourage dahil dati po meron na po ako mga kasama dati na na mother din po na naglilingkod, pero siguro dahil din po sa yung sabi ko na nahihirapan silang pagsabayin yung obligasyon sa bahay at yung ministry, kaya po siguro na pinili yung ibang mothers po na na unahin po muna yung obligasyon po sa loob po ng bahay. At ako'y nagpapasalamat dahil nandyan po yung family ni Pastor na laging nag-encourage po sa akin. Ako po ay 10 years na pong Kristiyano, pero masasabi ko po na weak pa rin ako. Masasabi ko po na weak pa rin ako kasi ano ba naman ang laban natin kay Satan, di ba? Pero kung ang laban natin kay Satan, kung patuloy tayong nakikinig ng salita ng Diyos, sa mga preaching kasi na napapakinggan natin, hindi yun lahat ay magagamit natin agad-agad. Meron darating yung time talaga na magagamit mo siya. At ako po ay nagpapasalamat dahil yung mga preaching po na mga tumatama sa akin,
meron pong mga preaching na tama talaga sa akin, para sa akin talaga yung preaching na to. Yun po, minsan mga decision ko sa buhay ay hindi po angkop dun sa plano po ng Diyos, at yun po ay naitutuwid ko po sa pamamagitan po ng ng pakikinig ko po ng preaching, dahil kung wala po tayong napapakinggan, madali lang pong mailihis yung ating landas po na hindi na po doon yung kalooban ng Panginoon. At ako'y nagpapasalamat dahil sa patuloy na pakikinig ko ng salita ng Diyos. Ako ay unti-unti po na dati po nasa kamunduhan po ako, pero masasabi ko po ngayon na kaya ko na pong hindian yung mga bagay na dati ko pong ginagawa. Hindi ko na po siya ginagawa ngayon, at ako po ay nagpapasalamat dahil sa wisdom na binigay ng Diyos sa akin na yun po ay masama at hindi ko na po ginagawa ngayon. So, dahil po yun sa patuloy na pakikinig, hindi naman sasabihin ng pastor na wag mong gawin yan dahil yan ay masama. Sa patuloy lang po na pakikinig ng salita ng Diyos, ikaw mismo sa sarili mo magsasabi, gagawin ko to dahil ito ay hindi kalooban ng Diyos. Ito yung kalooban ng Diyos at dito ako. Amen. So, patuloy lang tayo mga kapatid, at patuloy po tayo na nag-involve po sa ministry, dahil ang ministry po ang ating protection. Yun palagi sinasabi ng pastor. Protection po natin yon para hindi po tayo madali lang na hatakin po ng diablo. So, magpatuloy lamang po tayo, patuloy na magpanalanginan at maging encouragement po sa bawat isa. Yun lamang po, to God be the glory. Amen. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you. Totoo po yan. Ang layunin po ng bawat pastor ay mangaral ng salita ng Diyos para sa pagbabago ng buhay ng tao, para sa kabutihan. Amen? So, salamat po. Sino ba po? Meron pa? Bilis. Come on. Nahiya sila, nagkakahiyaan na. Tatay, mga nanay, ayan. Mothers and fathers. Sige. Natatakot na sila. Sa mga taga Burgos, taga Santa Maria, bilis. Bilis. Para tatagal tayo yan. Hindi yata sila nakahanda. Hindi daw mag-testimony, hindi daw magbe-merienda mamaya. Bilis, come on. Si Ma'am Loida, Sister Loida po. Palakpakan po natin, Sister Loida. Ay, yan lang ma'am, in the right corner. Magandang gabi po sa bawat isa, at unang-una po nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa akin, at ako po ay naligtas sa bansang Taiwan. Important po yung aking kaligtasan. Amen. At bunga po ng aking kaligtasan, ako po ay nakatayo po sa inyong harapan, at salamat sa Panginoon sa privilege na makapagbahagi po ng patutuo yung ginawa po ng Panginoon sa buhay ko. Sabi nga ni Ma'am Jubel, hindi yung pastor yung magsasabi sa iyo na mali yan. Salita po ng Panginoon. Amen. Ang nagbago po sa akin ay ang salita ng Panginoon. Yeah. At ang pinapasalamat ko po sa Panginoon na ginawa niya sa buhay ko is binigyan niya ako ng separated life. Kasi tinanggal niya po yung desire sa puso ko, naunain ko yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Na alam kong may gawain, hindi ko uunahin yung nandoon kaysa sa gawain ng Panginoon. Kasi yun po ay personal na commitment ko po yun sa Panginoon. Right. Pinapasalamat ko po yun sa Panginoon na dahil po yun sa salita niya na nakakapagpatuloy po ako. Dahil sa salita niya ay nagiging, mas tumatatag ako sa pananampalataya ko sa Panginoon. At salamat sa Panginoon kasi answered prayer. Pag talaga sumagot ang Panginoon ng panalangin is mamamangha ka na lang. Yes. Sabi ko nga po dati, kung naririnig nyo, nung bago ako umuwi, is pinagpipray ko magkaroon ng church sa Santa Maria. Amen. Pero ang sabi ng Panginoon, sa Burgos ka muna ng 1 taon. Ngayon nagkaroon po pumunta po dito sa Santa Maria, yun na po yun. Yun Amen. po yung sinagot ng Panginoon yung panalangin. Nung una, parang honestly, nandun, ay, lilipat na kami ng Santa Maria. Pero sabi ko nga, wala akong karamatang tanungin ng Panginoon kung bakit. Amen. Ang mas Amen. tamang gawin ko lang is mag-obey. At yun nga po, salamat dahil lahat po yun sa salita po ng Panginoon na napapakinggan ko. At ang goal ko po is patuloy na magamit sa gawain ng Panginoon, lalo na po ngayon is patapos na po yung aking pag-aaral, ay
praying po na mas magamit po ako sa gawain ng Panginoon. At inihiling ko din po sa inyo, patuloy niyong ipanalangin ang unang-unang family ko na kami po ay buong family ma-convert po sa Baptist faith. Amen, Since amen. nung na-convert ako, yun na po yung panalangin ko sa Panginoon. Amen. At alam ko po ang Panginoon na hindi siya bingi at hindi siya bulag. Kaya patuloy po na ipanalangin niyo po kami. At ako po ay nagpapasalamat din po sa buhay ni Pastor na una, nung dumating ako, hindi ko alam kung sumunod sila, pumunta sila sa bahay. At yun, yung nag-encourage po sa amin na magpatuloy ako, nag-encourage ako na magpatuloy. At ganoon din po yung family ko, nakakarinig sila ng salita ng Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon, ilan po sa kanila is kasama ko na po dito. Amen. At lahat po ng yon ay pinapasalamat ko po sa Panginoon. To God be the glory. Amen, ma'am. Thank you po. Thank you. Ito po yan. Kung saan tayo nilagay ng Diyos, ay kalooban niya po yun. Kaya, tama po yung sinabi ni Sister Lloyd. Actually, yung sister po niya, si Sister Pressy, galing pang Santiago. And we are praying na siya rin po ay maging kabahagi ng ganitong pananampalataya. Yung anak po niya, si Ivana Elise, yun po yung nabaptize dito. So, we are praying na yung family po nila doon sa Santiago, barangay, anong barangay kayo, ma'am? San Jose? San Roque, sorry. Ibang santo yung sabi ko. San Roque ay maganda po na magkaroon din doon ng Bible study. Amen. Ito very accessible na po sa Santiago. So, God is working in mysterious ways. Di natin maunawaan ang pagkilos ng Diyos, pero maganda, sumusunod ka lang sa Panginoon. At sino ba po? Baka meron pa, bilis. Nahiya yung iba, no? Natatakot kasi parang nasa ibang lugar, ibang mukha yung kaharap. Di ba ganun tayong Ilocano, di ba? Pagka hindi mo kilala yung audience, nahihiya. Sa mga tapos yung mga babae, nauna mga lalaki. Sa mga lalaki. Mahihain din mga lalaki. Come on, bilis. Si Brother Chris po, palakpakan mo natin. Yan po. Naimbag nga Rabiyo Apo. Sentro lang. Nag-Ilocano na po ako. Salamat po sa Panginoon. Gusto po just to take the opportunity na magpasalamat sa Panginoon for the blessing na natanggap ko po. Una-una sa lahat yung ating kaligtasan na hindi man po tayo karapat-dapat pero iniligtas tayo ng Panginoon. Pangalawa, sa tamang katuruan po sa Baptist faith, Amen. sa tamang doktrina, sa salita ng Diyos, ay hindi po nawala, hindi nagbago mula since nung kami po ay malilit pa. Yung tinuro noon, yung napapakinggan ngayon, same pa rin. Kaya salamat po kasi hindi po nagbabago yon. Kasi mahirap pag nagbabago yun, ibig sabihin pabago-bago rin yung paniniwala sa Diyos. Kaya ako po nagpapasalamat po doon. Pangatlo, ako po nagpapasalamat sa opportunity na maging kabahagi po dito. Salamat kasi binigyan po kami ng authorization ng ating pong pastor from Santa Cruz ay nagtiwala siya na magbiyahe po kami. May tiwala siya na kami po ay magbiyahe na wala man po siya ay kasama ko isang young people, nagbiyahe po kami dito. At maging kabahagi po, kaya pasensya na po, medyo nanira po kami ng gamit ninyo. Yun po yung trabaho talaga namin, manira. Yan po ay mga butas po dyan. At salamat kasi naging kabahagi rin po sa pag-build some of the gagamitin po as sa baptistry po doon. Pero ang gusto ko lang po i-point is lahat po ng yon ay hindi po namin nagawa kung walang unang nagturo sa amin. Right. Honestly, wala naman po akong alam sa construction. Ang alam ko lang po kumain. Pag may kainan, alam nyo na po. Paborito ko yan. Pero lahat po na ito ay natutunan po namin under the influence of our pastor. Although some of the men ng church ay malaking bahagi po sila sa pag-influensya rin sa amin, pagturo po sa amin. Pero salamat kasi yung mga kalalakihan na yon na nagturo sa amin ay nagpaturo rin kay pastor. Kaya totoo po yan, ang gawain po ng Panginoon ay malaking parte po ang ating pastor sa ating pong buhay. Kaya ako po nagpapasalamat sa Panginoon sa influence po ng ating pastor for 30 years na inimpluwensyahan po ako at patuloy na inimpluwensyahan. Although tayo po ay hindi man ganun ka-perpekto, hindi man ganun ka
Pero salamat na patuloy po na tumatanggap ng katuruan ng ating pong pastor. At lastly, gusto ko magpasalamat sa Panginoon for the privilege na po na hindi lang po nakapagtulong sa building, pero yung tinuro lagi po ni pastor noon, naalala ko yun, hindi ko makalimutan, kahit saan ka pwede kang magpagamit sa Panginoon through soul winning. Amen. At kanina, salamat, kabady ko si Cherub. Ayan, si Cherub. Kabady ko si Cherub at salamat, hindi niya ako iniwan. Kasi baka ibenta po ako dyan eh. Hindi ako taga dito. Kasama ko po siya, nakapag-share po kami. And biyaya ng Panginoon, nakapagbahagi po. And yung last time din po na nakapunta tayo dito, mag-isa po, bumiyaya ako pa Burgos, may nadaanan ng mga kabataan. Salamat kasi yung influence na yung natutunan mo, kung i-apply mo lang, ang laking blessing pala noon. Amen. Amen. Na hindi blessing sa nagturo, pero blessing dun sa tinuruan. Kaya totoo po yun, yung tinuturo po ng ating pastor ay ang ating benepisyo, ang magbebenepisyo ay tayo pong tinuruan. Kaya yun po yung gusto ko po ipagpasalamat, yung tungkol po sa soul winning. And patuloy po natin ipag-pray mga kapatid. Ang ating pong pastor ay ngayon ay nagse-celebrate ng kanyang birthday. Kaya i-greet ko na rin po, hindi ko man nag-greet kanina umaga at kaninang tanghali dahil dire-diretso po. Kaya happy birthday po, Daddy. Papasalamat ako sa Panginoon, although pag nagpapakilala ako, hindi ko pinapakilala na ako yung anak ng pastor. Makakabahan sila eh. Later on, pag nakausap ko na, nasama sa church, nagsasabi ako po yung isa sa mga anak ng pastor. Kaya privilege talaga na maging nasa gawain ng Panginoon. At ito po yung isang hindi mo maipagpapalit na kasama mo yung iyong magulang na naglilingkod sa Panginoon. Kaya yun po yung gusto ko po ipagpasalamat sa Panginoon. At patuloy po kami ipag-pray kung ano man po yung kalooban ng Panginoon dito sa ating gawain sa Santa Maria. Actually, pinagpipray din po namin kayo sa Santa Cruz. At ang gawain nyo po dito ay bahagi rin po ang Santa Cruz. Ganun din po kayo sa amin pong gawain po doon. Patuloy nyo rin po kami ipag-pray po sa Santa Cruz. Ilaman po, binabalik ko lahat ng paborit pasalamat sa Panginoon. Amen. Thank you, Brother Chris. Kuyong kuya namin. Sa akin yung mic eh. Ading po, ako po yung gitna. At salamat sa testimony, ito po yun. Hindi tayo magiging sino tayo ngayon kung walang nagturo sa atin. We must always remember the people. Alalahanin natin yung mga taong ginamit ng Diyos para makarating tayo kung nasaan tayo ngayon. Amen? And one of the biggest, yung pinakamalaking impluensya sa buhay natin is our pastor. Kaya we must always remember. Sabi nga ng Bible, remember them. Di ba? That have the rule over you, obey them that have the rule over you. So, although birthday po, si pastor po hindi mahilig mag-celebrate yan eh. Pero tumatanggap ng regalo, sabi niya. So, i-announce ko daw po yun. Pero alam niyo po, ang napakasaya doon is yung taon, yung edad na binigay sa iyo ng Panginoon ay nagagamit sa gawain ng Diyos. That is the greatest blessing na yung bang pag magba-birthday ka, maalala mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo, katapatan niya. Okay? So, meron pa po ba? Meron pa? Alright. Wala na, nahiya yung iba eh. Kasi iba, taga Santa Cruz, nahiya po sila, no? Anyway, bukas daw po ay meron naman kayo service, so doon na lang kayo mag-testimony. Yung mga po. Tapos mamaya, pwede niyo pong batiyan ng ating pastor after the service or sa ating fellowship, At salamat din po, just like to recognize, para dire-diretso po tayo, hindi tayo maubusan ng oras, baka patayin tayo ng ilaw. At yun. Alright, meron po tayong 4 na bisita ngayong gabi, amen? At salamat, alam nyo sa CBBC po, number 1, the heartbeat, the main thing is soul winning, and kabahagi po niyan ay yung pagdadala ng bisita. At sabi ko nga last Sunday sa mga members, gagawa tayo ng anong tawag doon? Baptistry. Para sa ganon, sabi ng Great Commission, sila po ay maligtas at sila ay sumunod sa tubig ng bautismo at sila ay patuloy na turuan ng doktrina ng Panginoon. So that is the biblical way. So ngayong gabi po, just like to recognize, pag tinawag po kayo sa mga bisita, maaari po bang tumayo kayo, tumakdar kayo, kabsat, ni Vince de Guzman from Danuman. Palakpakan po natin. Amen. Ayan. Sofia Ariola. Sige lang. Sofia, palakpakan po natin. Amen. Ni Sir Alfredo Dasalya
from Akib, Lingsat. Ken ni Florendo. Florendo, the Prosa, ayan. Ay, palapakan po natin sila, ating mga bisita. Thank you, thank you. We pray na hindi lamang po ito ang una at huli at ito yung simula ng inyo pong pagdalos simbahan na ito. Welcome to CBBC Santa Maria. At we pray na ito pong simbahan na ito ay patuloy na maging blessing sa buhay ninyo at sa inyong pamilya. Alright, so habang tayo po ay nakatayo lahat, tayo magstayo. At awitin po natin yung ating welcome song. Maganda yun. Iba-ibang simbahan tayo galing. Awitin natin yung Welcome to CBBC. Habang inantay natin ang ating pastor for the announcement. Alright, welcome to CBBC. Ready, sing. Welcome. Makipagkamayan po sa bawat isa at yung ating mga bisita. Church where you belong. Welcome to CBBC, where every heart can sing a song. Our message is from God's Word of Christ, the living way. CBBC welcomes you. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christ welcome here, once more. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah, there's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Remain standing, please. Get your songbooks. Let's sing song number 52, Count Your Blessings. Amen? Count your blessings, and habang inantay po natin ang ating pastor for the announcements. So number 52, once again, count your blessings. Amen. All right, the first stanza now, sing. When upon life's billows you are tempest tossed, when you are discouraged thinking all is lost, count your many blessings, name them one by one, and it will surprise you what the Lord hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Number 4. So amid the conflict, whether great or small, do not be discouraged, God is over all. Count your many blessings, angels will attend. Help and comfort give you to your journey's end. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God hath done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God hath done. Amen. Remain standing, please, Pastor. All right, thank you very much, Pastor John. Sige kapatid, nakaupo muna tayo. At pwede na akong tumagal siguro dito sa pulpit. Malamig na. To be honest, ay salamat sa Panginoon sa wisdom. No, ay sa wisdom, tayo po ay pinakita kung paano natin hindi naman remedyohan, pero gawin yung mga bagay na kung saan ay makapag-stand po tayo sa init. Anyway, yung bagay kakapsat. Nako. At hindi naman akong speaker ngayong gabi. Gusto ko lang magpasalamat po sa inyo. Una sa Panginoon. At ako po'y inabutan ng 61-year-old. Kalahati po dyan, edad ko po ay sa ministry. Naging baptist po ako at the age of 31. Month of May. Kaya this coming May ay 30 years na rin po ako as a Christian. At salamat dahil
30 years at nag full-time na rin ako as magpi-15 years na rin ako as full-time in the ministry. So, puro kalahati. Kalahati sa edad ko, naging Kristiyano ako, at yung 30 years, kalahati po dyan, nag full-time po ako. So, yung 15 years ay kamanggagawa ng atin pong mahal na pastor, Pastor Hill, saka si Pastor RJ. Nung ako po ay Pastor Hill, nung ako ay nag full-time, Pastor RJ naman po. At salamat sa mga pastors po na ito na hanggang ngayon ay sabi ko nga ay totoo po yun. Kung wala po sila na ginamit ng Panginoon, malamang ay wala rin po yung family ko po dito. Ay wala rin po yung family ko. Kaya salamat at sa kabutihan ng Panginoon. And of course, salamat po sa church. Ay salamat sa church. Atin pong inumpisahan ng Panginoon Santa Cruz. Nandito po yung ating mga ibang mga kapatid sa Santa Cruz. At alam niyo po kapatid, hindi lamang po tayo magkakamag-anak. Tayo po'y magkakapatid sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, wala na pong mas madikit at mas malapit sa kapatid sa Panginoon. Kapatid sa laman, magtatapos po tayo. Yung kapatid ko sa laman, si ading ko, hindi umabot ng 50 anyos at the age of 45, 46 I think, namatay. Tapos na. Tapos na kami. Right? Yung ate ko namatay at the age of 59 ay nung nag-COVID, pero hindi siya na-COVID. Na-heart attack po siya sa ibang bansa, inuwi dito. Tapos na yung amin pong pagsasama-sama. Pero bilang magkakapatid sa Panginoon, hindi lamang po dito, kundi hanggang langit, kapatid. Hanggang langit. Kaya nga sabi ko, kung mayroon tayong magandang samahan po dito, kaya nagtatag ang Panginoon ng simbahan para doon natin mumuldihin yung sarili natin. Ang totoo lang kapatid, pagdating sa pamilya, madali pa siguro magmolde. You know why? Galing sa'yo lahat yan eh. Tulad ni Brother Max, magkaanak sila ng 8 siguro, 9. Hindi mahirap yan moldehin. Bakit? Sa'yo galing eh. Maliit pa lang, pag in-applyan mo yan ng salita ng Diyos, ako po'y naniniwala na maging maayos niya. Pero tayo po'y galing sa iba-ibang sistema ng mundo. Kaya nga po kapatid, naunawaan ko 15 years before na tinawag ako ng Panginoon sa ministry at napakapalad ko. Sabi ko nga dahil mula po doon sa pinanggalingan ko ay kabaliktaran sa pagpunta sa ministry. Iba yung pinanggalingan ko, ibang prinsipyo naman po dito sa simbahan, pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya magkaibang doktrin. Yung sinasabi nung araw, prinsipyo namin, maraming paraan kung paano pumatay ng pusa. Nung araw, maraming pamaraan sa sarili mong kapamaraanan. Pero ngayon, isa lang pala kapamaraanan lumuhod sa Panginoon. Hindi pwede dito yung galing mo, yung tapang mo, talino mo, whatever. Kundi ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Meron lang isang kapamaraanan ng Diyos. Kaya sabi ko ay salamat sa Panginoon. And second, sa aking family, of course, salamat sa kanilang support. At hanggang ngayon ay nandoon yung patuloy na pagsunod nila sa Panginoon. Anyway, salamat ako sa church dahil yung aking mga anak ay lumaki po sa simbahan. Pastor Hill Laurena. Doon na sila tinubuan ng isip-kaisipan at salamat po sa training at hanggang ngayon kaya sabi ko ay may pinapakita ang Diyos sa lugar na ito. Sabi ko, pangunahan natin. Kaya nga po, for how many nights na rin dito. At pag umuwi po ako dito kapatid, hindi po ako umuwi ng ganitong oras. Pinakamaaga po na dating po namin sa Santa Cruz, minsan midnight, minsan 1:30, madaling araw. Kasi po ay, sabi ko, samantalahin po natin na tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na mas lalo po tayo magamit sa gawain ng Panginoon. You know why? Hindi natin alam hanggang kailan ang buhay natin. Sino nakakalam? Wala ko. Bukas di natin malaman. No?
not only my birthday, pero sabi ko ay magkaroon tayo, Brother John, ng service, midweek service. Of course, encouragement sa bawat isa po sa atin. Kung may makarating na bisita, ma-invite. Alam ko, hindi madali mag-invite po ngayon. Dahil ang mundo ngayon ay, alam nyo na, talagang busy ang tao. Pangalawa, kung makita nyo po, yung tinuturo ngayon sa labas ay lihis po sa katotohanan at minsan yun ang dinadayo ng karamihan. Ayun ang dinadayo ng karamihan kasi hindi mo na kinakailangan na tumagal sa upuan at makinig ng salita ng Diyos. Right. Naalala ko po yung nag-send ng yung nagbubuhat ng krus. May kasama siya, barkada siguro. Diniinan niya yung krus. Abay, binitawan yung krus, sinipan niya yung sabi ko ay, ang totoo naman, di naman talaga tayo magbubuhat ng krus eh. Only the Lord Jesus Christ. Hindi natin trabaho magbuhat ng krus. Unang-una ay wala naman tayong kapangyarihan or hindi naman tayo binigyan ng gano'n. Okay, anyway, salamat sa family at mula sa aking asawa kay Sister Joy. Nandyan na pala. At kanina ay nagpiprepare ng kaunting paghiwa-hiwalayan po natin. Of course, yung aking panganay nandito si Pastor na rin, Pastor Mike. Pagkasama niyo sa panalangin, mayroon akong 2 apo dyan. At si Sister Kay, nandyan po kasama nila. Nag-travel po sila ng isang araw, last Monday. At sabi ay nag-cutting trip. Alright, it's good. At may dala-dalang mga bata. Dahil hindi lamang po sa birthday ko, dahil alam nyo naman, kapatid, matagal na rin tayo nagsama-sama. Ang aking birthday po ay gusto ko po, pag birthday ko ay may nangyayari sa gawain ng Panginoon. Memorable sa Panginoon. Walang problema yung pagsasama-sama natin, pero sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God. Unahin ko na mayroon akong puntos sa Panginoon, at yun din ang gusto ko makita ng aking family, na gusto ko ring impart po sa inyo. Na pag inuna mo ang Diyos, lahat po yan ayusin ng Diyos. Down the line. Pag inuna mo ang tao, walang kapangyarihan ng tao na ayusin ka sa Panginoon. Right? Dahil lawat naman tayo sumasablay eh. Pero kung ang Panginoon ay nakuha mong puso ng Panginoon, anong problema ang hindi kayang solusyonan ng Panginoon? Right? Tiwala lang sa Panginoon. Kaya kapatid, salamat at andito yung pangalawa kong anak, isama nyo rin po sa panalangin, si Pastor June. Of course, siya yung nagpapastor po sa inyo ngayon dito, kasama niya Sister Cyril at saka yung aking daport. Dala-dala niya yung pangalan ko, kaya binabantayan ko. Baka madala rin niya yung aking pinagdaanan. Sirang Kamada. At of course, si Preacher Chris, sama sa panalangin at I'm praying na si Preacher Chris yung kasama dito at ilang gabi ko rin inuwanan dito. Salamat sa training, man. At yung mga nakita po sa inyo, yun ang aking pinapagawa rin po dito at salamat po sa nagkaloob po nito. Alam ko po, lahat ito ay kaloob ng Panginoon. At may tao na ginamit. At salamat po sa kanila na nangusap talaga ang Panginoon sa kanila na sa atin po talagang napunta po itong dito po sa lugar po na ito tayong gumagamit. Temporary, di natin alam hanggang kailan tayo dito. Basta tayo po, once na pinagkatiwala, pagbutihin natin, sabi ng Bible, pag bumalik ang nagkatiwala, there's always a reckoning time. Makita niya, wala man lang kayo na bago dito. Ay, kaya nga po dito, first day pa lang ng pagkatapos ng usapan, sabi ko, the first day, meron na kagad plano, ganitong gagawin natin. Lahat yung mga nandyan sa labas ngayon, galing po dito and natin para lumuwang. Kanina nagbagbag po kami kahapon dyan. So salamat at pinangalan ni Brother Chris. Of course, nandito si Brother J. Mark. Anong isang araw pa sila dito. And of course, nandito yung aking dalawang dalaga, yung pianist po natin. So, thank you. At si Hadassah, yung ating isang violinist na rin po natin. Kaya that's my family. So continue to pray for us. Wala pong sa amin. Wala pong magaling, walang matibay, kapatid, pagdating po sa gawain ng Panginoon, sa biyaya lamang talaga ng Panginoon nakapagpatuloy. But we are happy na nagsaserve sa Panginoon. And of course, nandito po yung mga kalalakihan po natin. Dito si Brother Bujit,
Brother Benji, Brother Ben, basta letter B yan. Mapagkatiwalaan yan. Lalong-lalo yung mga letter M. Right, may pag-aaring restaurant yan. Nandito si Brother Max. Dito si na Brother LB. Salamat po sa inyo, men. Dito yung mga kasama natin. Dito si na Brother Chris Pulo. At alam ng Diyos na yung ating pinagsamaan hindi na pwedeng burahin. Sirain man ng diablo yung ating kaisipan, yung ating relasyon sa ibabaw ng lupang ito, pero hindi na kayang sirain ni Satan yung ating record in heaven. But someday, alam ng Diyos yung ating pinagsamahan. Kaya sabi ko, nalulungkot lang ako pagka si Satan trumabaho, gusto niya tayong paghiwa-hiwalayin. You know why? Para manghihina po tayo. Pero sabi ko, hindi pwede. Ay, hindi pwede. No? Dahil mas magaling at mas makapangyarihan yung atin pong Diyos. Sa kanila, mamamatay sa Friday, sa Sunday mabubuhay. Pero sa atin, hindi na mamatay ang Diyos. Amen. Laging buhay ang Diyos. Alright? Kaya magtiwala lamang po tayo. Kaya in general, maraming salamat po sa inyo, kapatid. Salamat po sa inyo. At tuloy-tuloy po tayo. Ang aking lang kahilingan po sa inyo ay yung ating pagpapatuloy. No more, no less. Magpatuloy po tayo na mahalin ng ating Panginoon. At yun naman talagang purpose niya. Kaya nga po, the Great Commission is to make disciples. Right? We are all disciples of the Lord Jesus Christ. Kaya magparami po tayo. Bakit kanyo? Mas marami pa tayong aabutin. Hindi magsasabi, nandun lang tayo Santa Cruz the other year. Alright? Last year, nasa Burgos po tayo. At salamat, nandito po si na Brother Chris Pulo at pinagkakatiwala yung kanilang property sa bahay nila na doon magtitipon. Salamat po. At tinitingnan ko nga po, ako'y nananalangin. Baka kailangan pa natin dito ng additional preachers or worker, men na capable na mag-preach kasi meron na po tayong lumalawak na lugar, kapatid. And praying for Kandun. Nandito po Sister Jane. No, sa Kandun. Kaya salamat po sa lahat. Hindi ko makaya mapangalanan. Dito si Ma'am Abe, Ma'am Jobel, Ma'am Beth. Of course, mga nanay. Memorable po sa akin kasi Ma'am Rose. Sa dami ng pinagsamahan po natin, kahirapan at kagipitan at kaalwanan. No? Sa panahon ng lamig at init, nagsasama-sama po tayo. Of course, yung ating mga kapatid dito. No? Kaya wala na pong mas titindi sa samahan po natin. We are all brothers and sisters in Christ. Amen? Lahat tayo ay anak po tayo ng Panginoon. And want to give you some points before na makapakinig po tayo ng mensahe. Sekreto na nakita ko po mula sa aking pastor. Anyway, medyo pagpasensya nyo na po. Sabi nila, habang nagkakaedad daw ang tao, ay karamihan na lamang po ay ang ginagawa ay more on orals. Pananalita. Alright, wala na raw sa gawa, hindi. Ang mga retirees daw, kapatid, ay magaling mag-istorya. Kaya pakinggan nyo na lamang po. Number one, na nakita ko po, narinig ko at nakita ko at tangan-tangan ko simula nung ako'y naging Kristiyano. Number one, sinet ko na talaga ang aking puso ay maging teachable. Magkaroon ng teachable heart. Right? Of course, yung pagiging tiwala sa banal na Espiritu, of course, nandun na po ako. Nandun na po ako yung lalalim na pag-aaral natin. Pero anuman pong lalim ng pag-aaral ko, kung hindi rin ako teachable, kapatid, ibig sabihin, ayaw kong tumanggap ng katuruan. Right. Tandaan po ninyo, lahat tayo may limitation. Kaya ako po'y tumatanggap ng katuruan, nakikinig po ako. And second, na nakita ko po, kapatid, na naituro ng ating mahal na pastor, yung endurance, na anumang pinagdadaanan, kapatid, sabi po ng Bible, endure hardness. And God knows, pag nakita ng Diyos, sabi ng ating mahal na pastor, pag nakita ng Diyos ang puso mo, kapatid, pagpapalain ka ng Panginoon. So huwag tayo matakot mag-endure. Huwag tayo matakot na magkaroon tayo ng teachable heart. Ibig sabihin, kapatid, pabor lahat sa atin pag tayo po'y nakakapakikinig ng katuruan. Kunin lang natin ng kunin. May narinig ako dito kanina, malamang ngayon, di pa natin kailangan, but
bukas makalawa kailangan po natin. And I do believe, kung meron tayong teachable heart, meron din tayong repentant heart. We are not perfect. We are not perfect. Of course, hindi naman talaga tayo ang perfecto. So nandoon po yung kamali tayo. Hingi tayo ng ano sa Panginoon. Kaya sabi ko, salamat na sa Panginoon. Sabi ko, 30 years na pala akong baptist sa Mayo. 15 years, magpi-15 years na pala ako na nasa as workers, as full-time sa gawain ng Panginoon. Since ako po'y nagpunta sa Bible College hanggang ngayon. No? At biyaya po ng Panginoon na nakapagpatuloy. Kaya nga po kapatid, nawa ay yung atin pong samahan ay hindi lamang po Santa Cruz, hindi lamang po dito. Sana po ay patuloy tayong magamit ng Panginoon na mag-expand pa po ang gawain. Yun po ang layunin ng Diyos. Kaya sabi niya, unto the uttermost part of the world. Ang layunin ng Diyos, hindi man po tayo magkaroon ng mega church. Hindi man tayo magkaroon ng malalaking simbahan. Pero ako po'y naniniwala, kapatid, na kinakailangan natin abutin ang pwede nating abutin. Ay pwede nating abutin. At salamat na napunta po ako sa Santa Cruz, a very supportive church. God knows. Sabi ko nga ay, Panginoon, salamat na kayo po ay nagdagdag sa simbahan na ito ng mga tao na katuwang sa gawain ng Panginoon. Kaya sa mga taga Santa Cruz, tuloy lang tayo mga kapatid. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa mga kapatid po natin dito. Ay sama-sama po tayo, panalanginan po tayo. At lagi kong sinasabi po sa inyo, lahat ng Baptist churches naniniwala na si Kristo ang ulo ng church. We are all interconnected. Iisa lang pinanggalingan natin. What? The First Baptist Church in Jerusalem. Yun ang pinanggalingan natin. Kaya nga sabi ko, dapat hindi lamang po tayo makapag-influensya pa po tayo ng ibang mga Baptist churches na magiging kabahagi at katuwang po natin sa gawain ng Panginoon sa lugar po na ito. God bless po sa lahat. Salamat po sa inyo pong panalangin, pagbati, at kanina po ay salamat po sa nag-abot ng regalo kanina. Ay maraming salamat at I'm not expecting na tatanggap ako ng regalo. Alam nyo, sapat na po na regalo na natatanggap ko sa Panginoon yung nakikita ko kayo sa ministry. Pag nakikita ko po kayo, kapatid, yung nagbibigay sa akin ng kalakasan. At siguro wala na po siguro sa inyong kukontra kung anong pipiliin natin, material things or yung ating kalakasan. Kalakasan natin. Alright, so salamat. Pero kung meron kayo dyan, tinatanggap ko naman. So God bless po sa lahat. Maraming salamat. Amen. Sige po, habang naghahanda yung ating special number, tayo tumayo muli at tumawid tayo para sa ating Panginoon. Amen. Let us sing song number 12, Great is Thy Faithfulness, the first and the last stanza. Habang yung mga special number natin na awit. Alright, the first stanza now, sing. Great is Thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with Thee. Thou changest not, Thy compassions, they fail not. As Thou hast been, Thou forever wilt be. Chorus. Great is Thy faithfulness, great is Thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, Thy hand hath provided. Great is Thy faithfulness, Lord, unto me. Last stanza now. Pardon for sin and a peace that
presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Amen. Mari po magsiupo at tawagin natin yung ating mga awit. Napahan po natin sila. Dito sa likod, dito sa likod. Dikit kayo sa wall, dikit kayo sa wall. Pinakamataas.
At yung awit po ay naging tulong sa paghahanda ng ating puso sa pinakamahalagang bahagi ngayong gabi. Amen. And sa mga bisita at sa mga baguhan sa Baptist Church, ang pinakamahalaga po ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. So it's my privilege na i-welcome po in our pulpit ang atin pong bisitang pastor. Galing pa po ng Moncada, Tarlac. At siya po ay graduate ng Philippine School of Scriptures, batch 2014. Ayan, classmate po ng ating pastor. At siya rin daw tagagawa ng assignment. Classmate eh, oo. At siya po ay ang aking pong nakatatandang kapatid. At salamat po, nandito kasama natin si Pastor Mike. Tayo po magstaying lahat habang tinatawagan po Pastor Mike sa ating pulpit. Amen. Yeah. Hindi po ako sanay sa gooseneck. Amen. Magandang gabi po sa atin lahat. Amen. I hope you're happy tonight. Amen. Amen. Alam niyo, ganda nung kanta kanina kung naunawaan natin yung special number. Amen. Sa English, because He lives. Salamat sa Panginoon. Ang Kristo na ating pinaglilingkuran ay buhay. Amen. Bagamat ang mundo ay mamamatay pa lang yung Kristo nila, pero sa atin buhay. Amen. See? So, nais ko pong magbigay na encouragement ngayon pong gabi at salamat po sa privilege na makapagbahagi po ng salita ng Diyos. At kasama ko po yung aking pong wife at yung dalawa ko pong anak. Kung may maingay po sa likod, yung dalawang bata po yon. Amen. Alright, at salamat na nagpapatuloy po tayo sa gawain. Sige po, buksan po natin ating Bibles. Di na po tayo magtagal. Galatians chapter 2, verse number 20. Ito po ay very familiar sa mga nakapagbasa na ng salita ng Diyos. At marahil may mga narinig na po tayong mensahe about Galatians chapter 2, verse 20. But I want to be a blessings about isa po ngayong gabi mula po sa talata po na ito. Galatians chapter 2 verse 20. Nandiyan na po ba tayo? Amen? Amen. In verse number 20, ang sabi ng Bible, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, muli Panginoon, salamat po sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa pribilehiyo na maging kabahagi po dito sa gawain po sa Santa Maria, CBBC Santa Maria, Ilocos Sur Mission. Salamat po sa pangunguna ng aming pong pastor, Pastor Jojo, and also si Sir June. Salamat Panginoon sa mga kapatiran from Santa Cruz, from Burgos Mission, and from the people here in Santa Maria. Salamat, Panginoon, na kami po'y pinagtipon-tipon nyo sa gabing ito upang kayo po ay amin pong sambahin at purihin sa Espiritu at Katotohanan. Sa oras po nito, dalayan ko po na pagpalain nyo lamang po ang aming pag-aaral na iyong salita. Gamitin nyo po inyong lingkod bilang daluyan lamang ng pagpapala. Kayo po magbigay o Diyos ng wisdom, kalakasan at boses sa inyong lingkod upang maibahagi po inyong salita. At sa bawat isa, buksan nyo po ang puso't isipan, Panginoon, para po sa pagtanggap. Kayo po ang kumilos at manguna at wala po ko ibang hangarin o Diyos kundi maitaas lamang po inyong pangalan. Patawad po sa aming mga kasalanan. Ito po lahat ay aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede po tayong magsiupo. Gusto ko lamang pong simulan sa munting patutuo. Ano po? At ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon for by September ay 35 years na po ako na anak ng ni Pastor Jojo. Amen. Ibig sabihin ay 35 years ko na rin po na nakasama sa mundong ito ang aking tatay. At ako'y nagpapasalamat dahil meron po akong magulang na nasa gawain. At simula nung kami bata pa, the age of 5, di po ako magkamali, ay dinadala na po kami sa Sunday School. At sa isang Baptist Church doon po sa Fort Bonifacio sa Taguig, under po kay Pastor Hil Laurena. At simula po noon ay lumago, lumaki, nagkaedad, at biyaya ng Panginoon tinawag po sa gawain. At ako'y nagpapasalamat na sabi ko nga,
Yung aking kapatid din na sumunod, si Brother June, ngayon ay isa na rin pong missionary dito po sa Burgos. Nagsimula sa Burgos, ngayon naman sa Santa Maria. At ako'y nagpapasalamat since 2020 ay tinawag din po, no, sa pagmimisyon. Pero ako po yung nagsuko ng buhay 2013. Yan po ay a year after na ang Diyos po ay inalis po ko sa isang institusyon na hindi po para sa akin. Ako yung iniwala na ako'y para sa gawain ng Panginoon. Kaya ngayon po, nasa inyong harapan at ako po sa gabing ito ay nais ko lamang po maging blessing sa bawat isa. And sabi na ni Pastor Jojo, sabi niya po ay it's an evangelistic revival meeting at meron po tayong mga bisita. Salamat po sa pagdalo po ninyo at ako yung iniwala, mauunawaan rin po ninyo ang salita ng Diyos sa gabi po ito. But I want to be a blessing on the subject, commit unto Christ. Commit unto Christ. Alam niyo po kapatid, marami po tayong iba't ibang commitments sa buhay po natin. Okay? Number one, especially kung tayo po ay may pamilya sa ating pamilya. Kung ikaw ay may asawa sa iyong asawa. Kung ikaw ay isang magulang sa iyong pamilya, sa asawa mo, kung tatay ka at sa iyong mga anak. Kung ikaw naman ay isang anak, sa iyong mga magulang din. So lahat po tayo may kanya-kanya tayong commitment. Because when we say commit, it means to obligate oneself or to pledge or assign oneself. So tayo po ay inilalagay natin yung sarili natin sa isang kalagayan when we commit na responsable ako. Halimbawa, para sa aking asawa. Responsable ako para sa aking mga anak. Responsable ako para sa aking mga pamilya. I am responsible to whatever, kapatid, kung saan man tayo kinumit yung sarili natin. Maging sa ating trabaho. Pagka hindi ka committed sa trabaho, sigurado ko wala kang maayos na sweldo. Tama po ba? Amen. Kung ikaw ay nagbubukid, kung ikaw ay committed sa iyong bukid, magkakaroon ka ng magandang ani. Amen. Pero pag pinabayaan mo ang bukid mo, sigurado ko matutuyo ang tinanim mo. Kung ikaw ay committed sa iyong pag-aaral, sigurado ko graduate ka kahapon at nung Lunes na meron kang honors. Amen. Pero kung wala kang commitment, lahat ng subject mo, sigurado ko, bagsak. Amen. May problema ka. Now, tandaan po natin, kapatid, mahalaga na maunawaan po natin na sa buhay po natin ay maging committed tayo kay Kristo. Now, I'll give you reasons for tonight, kapatid, why we ought to be committed to Christ, kung bakit tayo dapat maging committed sa Panginoong Jesucristo. At yan po ay dadalhin ko sa pamamagitan ng isang persona na alam ko kilalang-kilala po ng bawat Kristiyano. And that is the Apostle Paul. And if you will see the life of the Apostle Paul, ang sabi niya po dito sa verse number 20, I am crucified with Christ. And kung uunawain po natin yung commitment niya kay Kristo, ang sabi niya, I am crucified with Christ. Pag sinabing crucified, ibig sabihin literal na ipinako na niya ang kanyang sarili kalakip ni Kristo. Amen. Now, pagka ang isang bagay, kahoy man yan kapatid, ay ipinako mo sa isang kahoy, sigurado ko mahirap tanggalin po yan. Amen. Not unless napipuwersahin mo po yan. Pero kapag yan ay nakapako sa isang bagay, mahirap tanggalin yan. At ang sabi ni Apostol Pablo, ganun ang kanyang commitment kay Kristo. Ibig sabihin, anuman ang maranasan niya, magpapatuloy siya para kay Kristo. Anuman ang kanyang maramdaman, magpapatuloy siya para kay Kristo. Sa man ay mapuyat, sa man ay walang tulog, sa man ay may kalusugan, sa man ay may sakit, magpapatuloy siya kay Kristo. Amen. That is commitment to Christ. Now, tandaan po natin, kapatid. Now, that's why in the Bible, you can see the Apostle Paul as a faithful steward of the Lord Jesus Christ. At alam niyo yung kagandahan, kapatid, kay Apostol Pablo, simula nung siya'y nakakilala kay Kristo on the road to Damascus, hindi na nawala, kapatid, ang kanyang buhay. Wala kang mababasa sa Biblia na siya, kapatid, ay dumating sa punto na iniwanan si Kristo. Amen. Dumating sa punto, nagreklamo siya sa Panginoon. Bakit? He has that thorn in the flesh. Pero sabi ng Panginoon Jesucristo, Apostol Pablo, nakakalimutan mo yata, my grace is sufficient for thee. Amen.
Sapat na ang biyaya ko sa iyo, Pablo. Ano man ang nararanasan mo, alam ko sa mga kapatiran po dito, nagpapatuloy kayo simbahan, pero may mga persecutions, may mga problema sa buhay, but that doesn't mean na tayo hihinto sa Panginoon. Amen? Ano man ang maramdaman natin, maranasan natin sa gawain, tuloy tayo. Why? Because we have to be committed unto Christ. Tandaan po natin, kapatid, mula nung siya'y naligtas, siya'y nagpatuloy at mas lalong lumalim ang kanyang commitment sa Panginoon. Alam niyo kung bakit lumalim? Kasi hanggang sa hukay, committed siya sa Panginoon. Kasi hanggang sa libingan, committed siya sa Panginoon. Hindi niya iniwan ang Panginoon at ang sabi niya, for to me, to live is Christ and to die is gain. Ang mamatay na naglilingkod kay Kristo ay hindi sayang kundi pakinabang. Amen. Kaya maging kanyang buhay ay kanyang inalay para sa Panginoon. Kaya nga maganda ngayong gabi, kapatid, magkaroon po tayo ng goal. Mag-challenge tayo sa mensaheng ito at sasabihin natin mamaya, Panginoon, I want to commit myself to you. Amen. Gusto kong ialay, gusto kong i-commit ang sarili ko sa iyo. Kung ikaw ay nag-commit na dati at medyo ngayon, kapatid, nalalamig ka, bumalik ka sa altar at sabihin mo, Panginoon, I will commit my life unto you. Amen. Why? Because we have to be committed unto Christ. Now, sa letter po na ito ni Apostol Pablo, mapapansin niyo po, we're reading from the book of Galatians. Now, take note, kapatid. In the book of Galatians, wala po ibang kausap si Pablo rito, kundi yung mga Kristiyano sa lugar kung tawagin ay Galatia. At sa lugar po na yon, may mga Hudyo na naligtas, Jews, at the same time, Gentiles. Halo po yan. May mga Hudyo at may mga ibang lahi, hintil. At mapapansin niyo po, ang ugali ng mga Hudyo na Kristiyano, ini-encourage nila, kapatid, yung mga hintil, yung mga Gentile members na ang sabi nila, kailangan magpaka-Hudyo muna kayo. Ibig nilang sabihin, kami Hudyo, kami yung piniling nasyon, at kami ligtas na ngayon, kasi kapatid, ang mga Hudyo, may iba't iba po yan silang mga tinatawag natin na customs. Ibig sabihin, kung ikaw ay lahi, halimbawa, tayo Pilipino, meron tayong alam na custom, yung pagmano. Tama po ba? Amen? Oo, sanay tayo dyan. Sanay tayo na bilang isang Pilipino, hindi naman tayo liberal. Nagsusuot tayo ng maayos. Amen? Sana lahat. Amen? See? Now, meron silang customs na sinusunod because of their being a Jew. Now, ang nais ito mga Hudyo ay yun pong mga Gentiles, kapatid, ay dapat, ang sabi nila, mamuhay din kayo katulad namin. Nang sa gayon, kayo rin ay maligtas. Mapapansin niyo po, may iba silang itinuturo within the church. Kaya nga, mag-ingat tayo, kapatid. Kung sa simbahan, may naririnig ka na hindi lumalabas sa pulpito at sa bibig, kapatid, ng iyong pastor, huwag mong basta-bastang tatanggapin. You know why? Because that might divert your attention to another commitment. Amen? Remember this, tandaan po natin yan. Mag-ingat tayo, kapatid. Bakit? Ang dyablo ay mas matalino sa kahit na sino sa atin. And I believe by the grace of God that the man of God is always given wisdom by God. At wala pong ibang pwedeng mag-deflect or mag-oppose dun sa wisdom ng mundo o sa wisdom ng dyablo, kundi ang wisdom ng Diyos. See, kaya totoo yung kanina yung testimony ni Ma'am Jo, totoo po yun. Matututo talaga tayo sa mensahe ng pastor natin. Amen. And if we will only accept that, hindi tayo mapupunta sa ibang katuruan. Hindi tayo malilihis ng landas. Bakit, kapatid? It is always the man of God na binibigyan ng wisdom ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya nga po, anong ginawa dito ni Apostol Pablo? Inulit niya ulit sa simbahan, through this letter, yung patungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Kristo. Look at verse 16. Galatians 2:16. Ano sabi po ni Apostol Pablo?
Alright, Galatians 2:16. Nandiyan na po ba tayo? Amen? The Bible says, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the what? Faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be what? Justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Amen. Walang anumang pagsunod, paggawa, o anumang bagay na sabihin natin na pwedeng magligtas sa atin, kundi ang pananampalataya lang kay Kristo. Kaya ano sabi ni Apostol Pablo? In chapter 2, verse 20, ano sabi niya po dyan? Sa kanyang pangwakas na statement po dyan, I am what? Crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Meron siyang gustong patunayan. Na ano po yun? Ang sabi niya, hindi lang ako crucified kay Kristo. Why? Because if you are crucified in the cross, anong sunod po nun? Death. Kamatayan. Literally. Pero ang sabi niya, being crucified with Christ now, yet I live. I committed myself to Christ, but I'm still what? Living. Why? Because if you commit yourself to Christ, it is a start of a new life. At ano yung buhay po na yun? Ano sabi niya? And the life which I now live in the flesh. Yung buhay ko ngayon, na isinasabuhay ko sa laman na ito habang ako'y buhay pa. I live by the what? The faith of the Son of God. Amen. Ang buhay na meron ako ngayon na aking ipinapamuhay sa araw-araw, sa minuminuto, sa oras-oras, ay buhay ayon sa pananampalataya nino ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kapatid, tandaan niyo po, we do not have the right faith if it wasn't for the faith of the Lord Jesus Christ. Wala tayo sa tamang pananampalataya kung walang Kristo na bumaba rito sa lupa, nangaral, at ang ninais ay maligtas ang sangkatauhan. That's the faith of Christ. Why? Because the word faith, kung aaralin niyo po yung faith, okay, the word faith there, it means a persuasion that is resulting to a credence. Ibig sabihin, ito po ay isang bagay na nag-uudyok sa atin na ano po, na magkaroon tayo ng katapatan. Because tandaan po natin, kung wala pong pananampalataya, saan sana si Pastor Jojo ngayon? Meron kayang pastor na nangangaral at nakapag-share sana kay Ma'am Jo? Amen. Meron kayang pastor ngayon na nag-share ng gospel at iiwan niya ang kanyang buhay, kapatid, sa mundong ito, ang sekular na pumuhay, at sasabihin niya, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, hanggang kamatayan. Kung walang ano po, pananampalataya galing sa Panginoon Hesukristo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, yung buhay ko ngayon, na isinasabuhay ko, hindi na ito yung buhay ko. Kundi ano, buhay na ayon sa pananampalataya galing kay Kristo. Amen. Kaya no wonder, sabi niya sa isang kanyang mga talata, looking unto whom? Jesus. The what? The author and the finisher of our faith. Kailan matatapos ang pananampalataya natin? When the trumpet sounds.
when Christ comes back. Amen? Sa pagbabalik ni Kristo. Kaya nga kapatid, kung ang pagbabalik ni Kristo ang aantayin natin, dapat hindi tayo humihinto na committed sa Panginoon. Amen? Dapat hindi tayo humihinto na nagwiwin ng mga kaluluwa. Amen? Dapat hindi tayo humihinto na nagsusundo ng mga bisita, nagdi-disciple ng mga bata, nagdi-disciple ng mga adults, nangangaral lang salita ng Diyos, nag-i-involve sa ministry. Amen? Because until Christ comes back, that's the end of our faith. When our faith becomes sight. Amen? Now, sabi ni Apostol Pablo, the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Dalawang dahilan, kapatid, ngayong gabi, according to the Apostle Paul, why we have to be committed unto Christ. That's the following verse, that's the following words. Ano sabi po doon? Una, who what? Loved me. The first reason, kapatid, why we have to be committed unto Christ, it's because, number one, because of the reason. The reason. What's the reason? It is what? Love. Bakit si Pablo, kapatid, ang sabi niya, ako'y nagpapatuloy kay Kristo at inalay ko ng buhay ko kay Kristo dahil maliwanag sa Kanya yung pag-ibig ni Kristo para sa Kanya. Tanong, maliwanag ba sa atin ang pag-ibig ni Kristo? Maliwanag ba sa atin na minahal tayo ng Diyos? Maliwanag ba sa atin na kahit na tayo'y makasalanan, ay minahal pa rin tayo ng Diyos? Maliwanag ba sa atin, kapatid, na dapat ang pupuntahan natin ay impyerno? Salamat, medyo lumamig, sabi ni Pastor Jojo, pero hindi ko alam kung gaano kainit ito. Pero mind you, kapatid, wala nang masiinit pa sa impyerno. Pero salamat, ano yung dahilan ni Apostol Pablo? Kaya ako committed kay Kristo kasi alam ko, minahal ako ni Kristo. Kapatid, alam mo ba minahal ka ni Kristo? Kung alam mo minahal ka ni Kristo, bakit ayaw mo i-commit yung sarili mo kay Kristo?